Yon, sa mga gusto nga pala magbakasyon sa Puerto Galera. So ibibigay ko sa inyo ang mga tips at saka papaano at kung magkano nga pala ang nagastos namin papunta sa Puerto Galera. So ibibigay ko sa inyo ng detalye ang paraan paano makapunta doon at yung posible nyong magastos. Okay, so magsimula nga pala tayo dito sa Buendia sa Jackliner. Kailangan nyo muna makarating papunta sa Batangas Port. So ang gastos doon mula Jackliner hanggang papunta ng Batangas Port is 250 sa Jackliner. Sa DLTV naman ay nasa 308 pesos. Pag nandun na kayo sa Batangas Port, ang babayaran nyo naman doon ay 600 pesos pagka doon kayo sa Pascrap. Meron namang tig 450, doon naman kayo sa may Montenegro or yung isa na Roro. So ang biyahe nga pala sa Pascrap ay aabot ng 1 oras. Pag doon naman sa Roro ang sasakyan ninyo papunta sa Puerto Galera, ang oras naman nun ay kulang-kulang 1 oras at kalahati or less than 2 hours siguro, mga ganon. Tapos pagdating nyo naman doon, sasakay naman kayo ng tuk-tuk. Yun yung kulay pula na tricycle. So gagastos naman kayo doon ng 150 to 200 pesos. Tapos pagdating nyo naman doon sa Puerto Galera, meron kayong makikita na bahay doon na tig 2,500 or 2,000, depende sa pakikipag-usap ninyo. Pero normally, ang makukuha nyong bahay doon is 2,500, katulad na nakuha ng bahay namin na yan. Tapos ang bahay namin na to ay syempre merong pinto. Meron din yan dalawang sopa. Tapos meron din siyang kusina. Meron din siyang 2 kwarto. May refrigerator na kasama. At nga pala, yung kwarto nila dyan na 2 kama, meron din yung aircon. Okay, tapos meron din silang syempre kasama na doon syempre ang CR sa loob ng bahay. Okay, so maganda din naman siya, good for, siguro ito ay pwede dito ang mga 6 na tao o 8 tao. 2 sa kama, 2 sa isang kama, pwede sa sahig, tapos 2 din sa sopa sa may pinakasala niya. Okay? Ito nga pala yung Villa Luisito Transient House. So pwede nyo silang i-message para kung sakasakali pwede kayo makapag-preserve sa kanila kung sakasakali pupunta kayo. Tapos ito na nga pala yung oras ng bandang around alas 5 to ng hapon. So yan, ganyan karami ng tao. Okay din pumunta ng weekend kasi syempre mas magiging feel mo yung ganda ng Puerto Galera lalo na't kung maraming tao. Tapos pagkagabi meron silang fire dancer. So after nila magsayaw dyan, may iikot para manghingi lang ng mga parang donations, parang ganon. Tapos ito naman ang pinaka-tip ko kung ayaw nyo na mabawasan or maggastosan ng malaki doon sa mga bars nila. Ang gagawin nyo, magdala lang kayo na maiinom at magiging pulutan at tumambay na lang kayo sa may damuhan sa may buhanginan habang nakikinig kayo ng mga sounds doon sa mga bars nila na nandoon. Mamimili na lang kayo kung saan kayo magiging komportable.